Sabi ng isang vlogger, oo, napanood ko lang ito. Nako, sino ba ito? Ang vlogger na ito? Before wala, Pambansang Loyal. Oh, si Pambansang Loyal ha. Meron siyang ibinahagi na istorya. Nako, politician ng Davao City. Binigyan ng 3 billion para gamitin sa 2025 election at tapatan si Baste. Hala? Meron daw isang politician na binigyan ng 3 billion pesos ha? 3 billion pesos na itong politician na ito ay taga Davao. Itong politician na ito ang siyang katunggali, hindi ba? Ito ay tatapatan niya si Baste sa 2025 election. So, posible, itong politician na ito ay tatakbong mayor sa Davao. So, parang sure na sure ang ayuda at using the ayuda ay makukuha nila ang boto ng mga taga Davao, agad-agad binigyan ng 3 billion pesos ang politician na ito. Nako! Saan galing yung 3 billion na yan? Pera ng tao? Taxes ng tao? Wow, ang galing nyo naman. Pera ng taong bayan, ginagamit ninyo para sa inyong political ambition. Totoo kaya ito, sabi ni Pambansang Loyal, itong mga chika-chika na nasagap niya? Naku, panoorin natin mga kabibigan. Pakinggan natin kung ano itong mga sinasabi ni Pambansang Loyal. Naku, Pambansang Loyal ha, make sure yan. Okay. Kayang araw po, ito. mga ka-PL, meron pong nag-text sa akin. Hala, na-text? Oh. Pagkatapos po ng live ko. Hala. Mas mainam siguro na sabihin ko po ito sa inyo. Sige, go. Lalong-lalo na po sa mga taga Davao para malaman ho ninyo, no? Alam ho kasi natin na maaari itong mangyari, pero maaari din hindi. Mga kababayan, ang sabi po sa akin, nitong nag-text, di umano, merong isang politician na taga Davao na matagal na niyang ninanais, pinapangarap, gigil na siya na maging isang alkalde. Ang problema sa kanya, mga kababayan, unang-una, wala siyang budget. Kinakailangan niya po ng malaking budget para maipanalo niya ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde sa Davao City. Nako. May alam ba kayo kung sino itong politician na ito? Kasi feel ko confident ang politician na ito na babanggain niya si Baste Duterte. Kasi ramdam niya na kung meron talaga siyang budget ay mananalo siya. Ramdam niya na kung meron lang sanang magbibigay sa akin ng budget ay swak na mabibili ko ang boto ng mga taga Davao. Uy, grabe naman. Bilihan na ba ng wala bang paninindigan ang mga tao sa Davao? Wala bang paninindigan ang mga Davaoenos? Mabibili ba ang mga Davaoenos? Tingnan mo, bibigyan ng 3 billion pesos para lang talaga matalo si Baste Duterte. Para siya talaga ang uupong alkalde, ang uupong mayor. At kung merong magbigay ng 3 billion pesos sa politician na ito at kung mananalo siya, paano babayaran ng politician na ito sa taong nagbigay ng 3 billion sa kanya? E di mangurakot siya. Kurakot more ang gagawin niya para mabigyan niya or masustintuhan niya or mabayaran niya ang ibinigay na 3 billion pesos.
kung anong kaanik-anik, kung anong mga negosyo ang ipapasok ng mga taong itong bumigay ng 3 billion sa kanya. Pero wala siyang magagawa. Tahimik na lang siya kasi yung 3 billion pesos ang nagpapanalo sa kanya. Pero ang malaking tanong, mababayaran ba ng 3 billion pesos ang konsensya ng mga taga Davao? Oh, let's continue watching the video. Okay ha? Go. Pangalawa, Oh. ang matinding katunggali niya sa kanyang kandidatura ay mga Duterte. Oh, na true. kailanman, mga kababayan, hindi kayang palitan ang mga Duterte dahil unang-una, napaunlad nila ang Davao City. Correct. Progresibo ang Davao City. Correct. Tahimik. Sa madaling salita, mga Duterte lamang ang nakapagbigay ng magandang serbisyo sa mga taga Davao City. Correct. Kaya minahal ang mga Duterte ng mga taga Davao. Kaya kahit na magpalit-palitan niyan sila, mga kababayan, mas gugustuhin ng mga taga Davao City na Duterte lamang ang mamumuno sa lugar ng Davao City. Okay. Ngayon, ano ba yan? Bilisan mo. ang nakikita nitong isang politician, mga kababayan, na pamamaraan, ang nakikita niya pamamaraan, dadaanin niya ang halalan nitong darating po na 2025 sa bayaran. Ay, ayuda. Ang tanong, may pera ba siya? Sa pagkakataong ito, mga kababayan, may pera na siya. Hala, may pera na. May pera na siya, mga kababayan. Ang tanong, saan kaya galing yung pera niya? Nako, Sino kaya ang nagbigay ang pinanser. ng napakalaking halaga, mga kababayan? Mamaya malalaman po ninyo kung gaano kalaki. 3 billion ang sabi mo. Ilang pondo ngayon para gamitin sa 2025 election sa pagkaalkalde. At ang isa pa, Ano sa pa? pinapakalat nitong politician na ito, mga kababayan, di umano, hindi na raw gusto ng mga taga Davao City ang mga Duterte. Hala, Kayong mga botante ng Davao City. Bagamat ako, botante rin ako ng Davao City. Sa labas nga lang ng Davao City ako nakatira, pero botante pa rin po ako. Tanong ko po sa inyo, mga kababayan, totoo ba ang sinasabi nitong isang politician na di umano ayaw na natin sa mga Duterte? hala. Yun pala ang pinalalakad na issue ng politician na ito. Para makakuha siya ng 3 billion pesos sa kanyang financier, kailangan talagang sabihin niya na, uy, alam mo ba, ayaw ng mga taga Davao ni Baste. So may posibilidad na ako talaga ang mananalo. Pag ako ang mananalo, naku, malaking pera ang makukuha natin sa Davao. Naku, pasok lahat ng gusto yung negosyo. Ipasok ang kurakot. Ganon. So siya pala ang nagsusupply ng mga fake news, posible mga fake news, at sisiraan nila ang mga Duterte. Kailangan may mga pangit na istorya ang mga Duterte. Ay, pwede din. Yung Amerikanong dumadag sa mga sundalong Amerikano, ay pwede din niyang gamitin. Oo. For example, yung mga Amerikanong sundalong dumagsa sa Davao ngayon, for example, is for ICC. At dakpin si Kibuloy at si Duterte, pwede niyang gamitin para maging masama ang ehemplo, maging masama ang pangalang Duterte.
Pag maging masama ang pangalang Duterte, ay nako, siya na ngayon ang hero. Siya na ngayon ang lalabas na hero. Pag siya na ang lalabas na hero, edi migay ng ayuda. Ayuda to the max na naman. Mag 3 billion pesos yung budget niya. 3 billion pesos ang ibinigay ng kanyang financier. So natural, yung 3 billion, malaking pera na yan. Marami ng botos. Nako, ang problema, kung maniniwala ba ang mga Davaoenos sa kanya? 'Di ba? Well, mahilig naman daw di umano siyang magpakalat ng mali-maling impormasyon at sasabihin niya, naku, ang mga taga-Davao ayaw na sa mga Duterte. Ang mga taga-Davao sukang-suka na sa mga Duterte. At ako lang ang pwede nilang maaasahan. Kasi yung pangalan ko pa lang ay parang isang ulam na hahanap-hanapin nila. Anong klaseng tao ka? Ulam ka? Ano ka? Oh. Anong klase kang ulam? Adobo? So yun na nga mga kabipik. Siya pala ang nagpakalat ng bad news, fake news sa mga Duterte. Let's move on and continue the topic. Paki-comment po. Malay natin, baka mapanood nila itong video natin, at least malaman nila na totoo o hindi totoo ang ipinapakalat nitong politician na ito. Kasi kung ako lang, mahal talaga ng mga taga-Davao ang mga Duterte. Kaya para sa akin, mga kababayan, isang napakalaking kasinungalingan ang sinasabi nitong politician. Ngayon, eto na. Para manalo siya sa darating na 2025 election, mga kababayan, sa pagka-alkalde na matagal niya nang inasam-asam. Hindi niya makuha-kuha. Kasi nga, minamahal ng mga Duterte ng mga taga-Davao, ay nakikita niyang paraan, mga babayan, dadaanin nga sa pera. Oh. Vote buying po ang mangyayari. Nako. Ito na po yung kabuuang halaga na ibinigay sa kanya na pondo para sa halalan. District 1, District 2, District 3. Tatlong distrito, mga kababayan, na maaaring mapaglagakan nila ng napakalaking pondo. Diyan po nila ipamumudmud ang mga pondong ibinigay sa kanya. Binigyan po di umano siya, mga kababayan, ng 3 billion pesos. Nako. 3 billion pesos. District 1, District 2, District 3. So every district pala ay 1 billion. Nako, ang yaman. Grabe naman ang financier na ito. Sino kaya ang financier na ito, mga kabipi? Filingera, may ulam si ate. Alam ng taga Davao kung anong namumuno ang mga toot, kung anong ginagawa ni Tamba sa lugar, pero sorry sila kasi bad shot na ang name ni Toot noong papuro kurap ang pamilyang Toot. Ulam na may tae. Filingera, ang Davao walang utang bago umalis si VP Sara sa Davao. Magiging legal ang droga at smuggling at iba pa para mabawi ang 3 bilyong pondo binigay ni Toot. Kamangon nila ang COMELEC. Balak kasi ng mga supot magtayo ng EDCA site sa Davao. Ayaw ng mga Duterte magkaroon ng base militar or base militar doon sa mga supot. Kaya need nilang pabagsakin at si Pokpok Girl ang need manalo sa Davao para yon. Diba? Nako, taga Davao, bilihin kayo ng 3 billion. Pero yung nanakawin ninyo, 3 trillion. Ay, grabe, sobra naman yung 3 trillion na nakaw, no? Posible.
Diba? Malaki ang pinuhunan ni financier. Malaking pera ang ipinuhunan ni financier. Natural babawiin yan. Diba? Naku, taga Davao, ano ang iyong komento tungkol dito? May isang politician na nagtitinda ng ulam adobo dyan na meron ng suking pinansier na magbibigay ng 3 billion pesos para siya manalo sa 2025 election. Tatapatan niya si Baste Duterte ng pera. So kung manalo siya, mukhang pera ang mga taga Davao. Diba? And that will be our interpretation. Kasi 3 billion ang laking pera, ha? District 1, 1 billion. District 2, another billion. District 3, another 1 billion. So kung mananalo siya sa tatlong distritong ito, edi mukhang pera ang mga taga Davao at wala silang konsensya. Wala silang utang na loob, pasensya na. 'Di ba? So, tanggap ng pera pero wag iboto from Winnie Kalingasan. Oh, may punto ka rin, Ate Winnie Kalingasan. Pwede naman tanggapin ang pera pero wag nang voto. Di ba? Ito pa. Taga Davao ako kabibig. Kung merong gagawa yan dito, tingnan na lang natin kung aabutin pa siya ng umaga o kinabukasan. Alam, natakot naman ito. Vote buying si Voricat. Ay, sino ba kayo? Kaya sige sila bigay ayuda para may makickback at gagamitin sa eleksyon. Ay! Grabe itong netizen na ito. Nabasa ko, puro sila ayuda para may makickback para gagamitin sa eleksyon. Hala. Nako. Basti, we love you. The days forever kami. Alam na namin yan. Tapatan yan ni tatay. Di yan mananalo. Okay, another one. Nako, kunin nyo lang pera pero wag nyong iboto para katayin siya na nagbigay ng pera sa kanya. Kayo talaga, no? Gusto nyo talagang katayin ang tendera ng adobo. Sino ba itong politician na nagtitinda ng adobo? Naku, hindi ko alam kung sinong politician na ito. Basta blind item yan. Sorry ang mga tut kasi alam namin ang hasang nila, huwag na silang mag-ambisyon. Hello kabibig, hello H. Lisa, good evening sa iyo at sa lahat. Di ba binawasan na ang boti buying? Ay nako, binawasan nga pa. Si Tumbles lost ang sugar, papa, nung ni Tut at ni Tut. No to Tut. We love the adobo. Ay, we love the Davao people who are not for sale. Oh, gusto ko yan. Maisog ang mga taga Davao. And Davao people, Davaoenos are not for sale. Yun na nga. Kahit ano pang mga sinasabi nila na maraming mga Davaoenos na ayaw na sa mga Duterte kasi ang mga Duterte ay tae, walang nagawa sa Davao, puro kurakot na lang ang ginawa ng mga Duterte. Ay nako, kayo lang ang nagsalita ng ganyan. Kasi bitter na bitter kayo. Kasi gusto nyong maglako ng bulad. Good evening sa CCH Lisa. Tanggapin, isulat sa balota, Duterte, isulat, Davao ako. I mean, kabibig, di ba binawalan ang vote buying? Talaga ba? Bawal ang vote buying? Hindi natin alam. Alam nyo naman, wala nakamonitor na CCTV. Ang ganda ang tahimik sa Davao. Taga Iloilo ako, pero nakapunta ako dyan sa Davao. Ang ganda-ganda at tahimik. Huwag nyong pagpalit sa pera para lang gumulo ang Davao. Ito pa, original maisog ang taga Davao. Yes to the 30. No to tindera ng bulad. Tindera ng adobo? Ano ba kayo? Si tindera ng adobo pala? Sinong tindera ng adobo? Yan ang ating blind item. Tindera ng adobo versus high-end sausage. Kayo talaga. Nako mga kabibig, pag nagbigay ng pera, picturean nyo at i-post para mapahiya. Hala. Si Alpot Girl. You're my Alpot girl. You're my Alpot girl. My Alpot baby girl. Ang ganda ng Davao City at disiplinado sila. Tatakbo si Blanc sa Davao pero pag nanalo, sa Manila siya titira. Ganun talaga pag may nilalako ng adobo. Binabaliktad niya ang mga pinagsasabi, Blanc, di naman ipapalit ng pera, Blanc. Ayuda is a form of bribery. That's a vote buying from H. Lisa. Ginagawa ng gobyerno ngayon ang ayuda. Sila ang may hawak ng gobyerno, Ate H. Lisa.
Kahit alam natin, ayuda is a form of vote vying, kahit alam nating maling-mali ang ginagawa nila, ang kailang target, yung mga mahirap na tao. Natural, yung mga mahirap na tao, walang kaalam-alam na this is already vote vying. Diba? Vote vying. Diba? MQ-9 Reapers drones are being used in the Varsity airspace according to the article. Yes, totoo po yun. Pag display ang beauty, walang laman ang utak. Hello po, watching from Panglao, very solid from DCAT's Live. Kumbawa, watch from Tokyo, Japan, from Celeste Saito. Hello, tama po kayo, bibig. Sila gobyerno ngayon. Sila pa rin hanggang bukas, baka hindi. Diba? Hindi natin alam. Baka pinagbigyan na sila ng Panginoon ngayon, pero yung karma, sobrang sakit. Lagapak to the max. Okay. Watching from Switzerland, from Vienna, love. Hello. Malalaki na naman ang mga pictures na sa basketball court. Alam mo naman, mahilig sila sa basketball. Kabibig, dapat kundihin ang gawaing ganyan. Sila todo bigyan ng pera, basta gitara lang, trending agad. Oh, di ba? So yun na nga mga bibig ang aking binalita sa inyo. Yung una, pagdagsa ng mga Amerikanong sundalo. Pangalawang balita, itong isang politician sa Davao na super excited na maging mayor at meron siyang financier na magbibigay ng 3 bilyong pesos para lang matalo ang Duterte. Arigato gozaimasu, Maisog Japan, mama. Anong kinalaman ng mga sundalo kay Duterte? Criminal ba siya? Ewan ko, Ate Susan got my tan. Vangag resign. Magpakabukangkang na lang siya sa Canada para mas lalong sikat sinugnog. Pati ba mga pader, ganito ba na naman? May katapusan ang kasamaan, kabibig. Totoo po, Ate Shelby, Shoki. Merong katapusan ang kasamaan. Si Tamba na naman ang financier dyan. Ewan ko kung sino ang financier ni babae. Ang babae ba? Ito lalaki ba? Itong nagtitinda ng adobo. Adobo, bilyones, trilyones. So, yan lang mga bibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong comment tungkol dito? Ang call ng short video ni Mayor Basit Duterte, yung kulong gawaing rally noong 2025. And I'm sure, kung tatakbo si Mayor Baste, mananalo yan. Kasi suportahan niya na maraming tao Di ba? Susuportahan si Mayor Baste na mga taga Davao. Knowing mga taga Davao, nasa puso nila ang mga Duterte. Meron namang mga taga Davao na galit sa mga Duterte. Bahala sila Nagalit sila kasi baka meron silang nagawang masama sa Davao at gusto nilang magalit kahit yung rason nila is hindi kanais-nais, wala sa totoong punto. May mga ganun talaga mga tao. At may mga tao din na mababayaran. Kaya ready si tindera ng adobo na mananalo daw kuno siya. Ramdam niya na mananalo siya dahil sa 3 billion pesos. Buti pa siya, may 3 billion pesos. Sana yung 3 billion pesos, tinulong na lang niya sa mga taong nangangailangan or gagawa siya ng programa sa mga tao sa Davao City. 'Di ba? Or sa kung saan niya pwedeng maitulong yung 3 billion pesos. Ang yaman pala ng Pilipinas, no? Ang daming pera ng Pilipinas, tapos tayo nang lilimos ng tulong sa gobyerno. Tapos ang ibibigay nila, 29 pesos na bigas, tapos lumang-luma at inuod na. Ganun na ba ang gobyerno ngayon? Tayo ang nanglilimos. Pero sa panahon ng eleksyon, sila ang nanglilimos. Tapos nabudol tayo. So hahayaan nyo ba na mabudol ulit tayo? Hahayaan nyo ba sa konting perang ibibigay ni tinderang adobo, panulunin nyo siya? Hindi mo kang pera, let's plan siya. Sabi ni Libby's Vlog. Di pa siya nagsawang magtinda ng Congress. Gawin talaga. Siyempre, magalit dahil may gustong uupo-upo sa inodoro. Oo naman. Diba mga kabibig? Hello, beautiful Lizzie. Love ya. Libby's Vlog. Salamat. Na-share nyo ba ang video? Bakit hindi nyo na-share ang video, ha? Tawang-tawa kayo sa live ko, tapos hindi nyo na-share, hindi nyo na-like ang video.
So, salamat talaga sa mga taong nag-support sa akin pa, na until now, nandyan pa rin. Hindi pa rin kayo na, tawag dito, hindi pa rin kayo nagsasawa sa pagmumukha ko. Kahit sabi nila, ang pangit naman ng kabibig na iyan. Ang dirty-dirty ng pagmumukha. Wow! Ikaw pa ang nagsabi, ang dirty ng pagmumukha ko. O, manalamin ka muna, Day, ha? Baka ikaw ang napaka-dirty ng pagmumukha. Diba? Dirty-dirty ng pagmumukha. Oo, yung muta mo, Day, nakita-kita ko. Buti ng ako, dirty ang pagmumukha ko, pero hindi dirty ang pagkatao ko. Ay. Bilog ang gulong. Ngayon sa kanila, bukas tayo na malapit na. Kasama natin sa Endoro si Nognog dyan sa nababagay. We support Duterte. Dapat sa Bartex tindahan ang gading kandilang itim kasama kayo talaga. Ang ganda niya. Salamat naman ha. Salamat sa mga share na po. Salamat Luz Vlog na i-share mo na ang vlog na ito. Love ya. Oka. Tinatawanan lang tayo ng mga Amerikano, Filipino, tinira kapwa Pilipino. Yun na nga. Yung mga kabibig. So, hanggang dito na lang yung vlog ko sa gabing ito. Ang dirty, yung mga kokak. Ay, uy, Tipi! Ngayon ka lang nakarating, Tipi. Ang tagal mo talaga. Ay, hindi ka. Dalawang time ako nag-live Tipi. Ngayon ka lang dumating. Ang dirty, yung mga kokak. Nakabibig ko ka talaga kayo. Hindi na tayo mabubudol. Watching from Davao del Sur, from Maria Joyce Dayan Tuhara. JDS, Hong Kong, Igay, Austria, Diaz. Hello. So, I need to end. Hi, Nora Camelo, salamat sa panunood. And I really appreciate your time and effort. So, I need to end my live na. Isang oras na ako nag-live. Hindi ko kaya ang 2 oras kasi wala na akong powers. Yan lang po ang ating latest love, levak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Love ya. Hello, Nora Camelo. Good night, Ate Velma. Love ya. Don't forget to like, share, subscribe. Kasi dirty ang hindi mag-share, hindi mag-like, hindi mag-comment. Dirty ang pagmumukha. Bye! Salamat po, Ate Lady MD128.